afternoon po sa inyo lahat, mga kapatid. Are you happy that you are here? Praise God, because naging bahagi na ng ating buhay nang tayo nakakilala sa Panginoon Diyos na pagdating ng araw ng pagsamba ay dumadako po tayo doon, sama-sama magkakapatiran upang ganapin natin ang pagsamba, prepare sa ating Panginoon Jesus. Alam niyo po ba, kapag tayo dumadalo, katulad ng ginagawa natin ngayon, ay yung 8 values or core values ng church ay ating nagagampanan o namimit po natin. Ano po ba yung mga core values na yon? ACTS, adoration, then community, then transformation, then service, then we have also biblical authority, prayer, stewardship, and unity, and diversity. So itong mga core values na ito, we embrace it. Ito tayo sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Psalm 34, verses 1 and 2 and 3, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Father God, hayaan niyo po na as we are being brought together before your presence, let us glorify you, Panginoon Diyos, because this is what you want from us. And in glorifying you, Panginoon Diyos, na-fulfill po namin ang pinakamalapit na act na ninanais niyo po sa amin. Nakilalanin po namin kayo ang Diyos na nakakapangyari, the sovereign Lord na nagkokontrol ng kabuang sistema ng daigdig na ito. Naniwala po kami na as we draw near to you before your presence, ay kayo ay natutuwa because this is what you want from us. To glorify you, to worship you, to pray before you, to acknowledge the biblical, the authority of your word before us, to pray, to be united in diversity, and to continue on serving you in one way or another. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, ihanda niyo po ang bawat isa sa amin. We want to meet you as much as you want us to meet you. You want to meet us also. In this sacred place, in this place when which your presence is there. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, sa patubayan niyo po ang lahat ng mga kapatiran na mayroong bahagi dito. Una, sa kabuuan, na bawat isa sa amin are worshipers. Ikalawa, yung mga may natatanging bahagi. Nandyan ang Yada, andyan ang Amplify, andyan ang Ignite. Pagkatapos doon, andyan yung tumutulong sa amin pagdating sa pagkain. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, lahat ay employee po namin. We would like to listen to what you have to say. At hayaan niyo po, Panginoon Diyos, as we meet you, you meet us in our respective level. At hayaan niyo po kung ano pa man ang mga pangailangan ng bawat isa, spiritually, physically, mga iba't ibang mga resources, hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na katagpuin niyo po kami because you are the God who is more than enough to fill us sa lahat ng mga spiritual needs namin at sa mga material needs po namin. Lord, we would like to listen to your word. Speak to us through your servant, Pastor John. At hayaan niyo po na as we pray, we will pray from our heart. As we sing, we will sing from our heart. As we continue to meditate on your words, let actions come out of it accordingly for your glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Yan. Yan, natapos na naman po ang another week. Yan, salamat po sa kanyang kabutihan. At dahil po dyan, gusto ko pong i-quote yung sabi po ni Jesus sa Matthew 5. Sabi niya,
You are the light of the world. Let your light shine before others so they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So when we accept Jesus as our Savior, the Holy Spirit comes into our lives and changes us. He helps us show God's love and truth wherever we go. We can be joyful lights of hope and peace, becoming more like Jesus every day. Everything good we do becomes a way to worship God and show others our faith. When we listen to the Holy Spirit, we bring honor to God by reflecting the light of Jesus. So now, let's sing praises to our God who gave us light in this world. Hallelujah!
lumapit sa Panginoon. I-desire natin ang mapalapit sa Kanya. Sabihin lahat ng gusto nating sabihin sa Lord. At siya'y nakikinig. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, worship you. All I have within me. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, oh Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty
So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
Teach us your way, O Lord, that we may rely on your faithfulness. Give us an undivided heart that we may fear your name, O God. All praises are forever yours. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's get ready po sa pagbabasa po ng kanyang salita. Please remain standing. Our scripture reading is from Matthew chapter 5, verses 13 to 16, New International Version. We'll read responsibly and all together at the last verse. Matthew 5, verse 13. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Verse 16, altogether, in the same way, let your light shine before others, that others may see your good deeds and glorify your Father in heaven. This is the word of God. You may now be seated. Yeah. Let's pray po. Hallelujah. Hallelujah. Lord, pinupuri ka po namin, sinasamba, dinadakila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa muli ay narito kami. May pagkakataon para papurihan ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Lord. Lord, bigyan mo po kami ng puso at tenga, Panginoon, na handang makinig sa iyong mga salita, O God. Lord, nawa, Panginoon, ang lahat po ng mga salita na magmumula sa aking labi ay mga salita po na nanggagaling po lamang sa inyo, O God. Lord, kung ano man po yung mga bagay na mga nagiging hindrance o mga bumabagabag sa aming mga puso't isipan, Lord. Lord, sinasaway po namin ito sa pangalan ni Jesus, O God, upang ang aming pong attention, ang aming focus ay sa inyo lamang, Panginoon, O God. Maraming salamat, O God, at nawa ang lahat ng aming matutunan sa hapon na ito, may apply po namin upang mas lalo kaming lumago sa aming pananampalataya at mas maipakita namin sa buong mundo na kami nga ay mga tunay na mga Kristiyano, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And po, so muli ay magandang hapon po sa ating lahat at nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ngayong buwan ng Pebrero or sa susunod na ilang buwan. Ang ating pinag-aaral na yung Sermon on the Mount at ang tema nga natin ay The Upside Kingdom. Upside Down Kingdom. At naipangaral na nung last 2 Fridays yung unang bahagi at ito nga yung Beatitudes. Ayan, kung saan ay pinakita sa atin kung ano ba yung mga magiging characteristics natin bilang mga Kristiyano. At alam natin na itong Sermon on the Mount ay itinuro ng ating Panginoong Jesus hindi sa mga hindi pa mananampalataya, kundi sa kanyang mga followers or kanyang mga disipulo na nasa loob na ng kingdom. So, tandaan po natin na itong mga pag-aaral na ito, itong atin ay para sa atin bilang tayo ay mga mananampalataya. At nakita natin na doon sa Beatitudes, konting background lang din at review doon sa mga Beatitudes na tinuro sa atin, nakita natin na those who are poor in the spirit ay mga blessed and they are those who are acknowledging their need for Jesus. So yun yung unang beatitude. At yung pangalawa, tayo rin dapat bilang mga Kristiyano, we should be sorrowful over sin or tayo nag-grieve over sin. And then those who are exercising humility, kailangan meron tayong humility. At ito talaga yung mga characteristics natin bilang mga Kristiyano. And then we should obey yung God's word. Of course, bilang mga Christian, dapat sumusunod tayo sa salita ng ating Panginoon. And we should be also merciful sa ating kapwa. Alam nga naman na sinasabi natin we are Christians, pero hindi naman tayo mahabagin or maawain sa ating mga kapwa, especially dun sa family of faith. Then, blessed are the pure in heart. Kailangan pure din ang ating heart. Ayan, dahil we are made new in Christ. So, alam nga sinabi natin, we are a new creation, the oldest gone, the newest come, pero yung mga minds, mga iniisip pa rin natin, parang hindi pa rin pure. And then, blessed are the peacemakers. Ayan, so,
blessed are the peacemakers because they shall be called sons of God. Dapat hindi tayo yung nangunguna rin sa sa pakikipag-away. Dapat nga tayo yung mga peacemakers pa. And then blessed are those who are persecuted for faith in Jesus. So normal lang sa atin bilang mga Christians na ma-persecute tayo sa ating pananampalataya. And ito yung first na command nga dito sa Sermon on the Mount. We should rejoice when we are being persecuted. At ngayon nga, ipagpapatuloy natin yung next sa sermon natin, which is ano naman yung ating identity, and are we being an obvious Christian? So yung word na obvious dito ay ang galing sa Greek word na paneros, na ang ibig sabihin ay evident, manifest, visible, conspicuous, or apparent, or sa Tagalog, halata, hindi may pagkakaila. Di ba? Yung parang obvious na pag may nakakita sa inyo, masasabi na Christian nga ito. Christian siya sa kanyang pananalita, sa kanyang mga kilos, sa kanyang pananamit, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, talagang obvious na Christian ito. Yan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tanong mo sa kanya, obvious ba? Ayan, obvious. Mamaya sasagutin natin kung obvious nga ba. Baka naman kasi hindi obvious na kayo ay Christian. Sa opisina nyo, hindi alam na Christian pala kayo. Ayan, so ang tagal na magkakasama kayo, tapos nakikita kayo, sama-sama pa rin pala kayo sa gawain na hindi na mga worldly. Kaya hindi obvious na kayo ay Christians. At sabi nga dito ay yung mga tao daw, maaaring hindi pa sila Christians kasi dalawang bagay. Una, they never met a Christian. Maaari na hindi pa sila nakakakilala or nakakakita ng Christian. So yun, kaya hindi pa sila Christian. Pangalawa naman, they have met a Christian. Kaya hindi pa sila Christian. Kaya kayo pala yung nakita niya. Kaya parang, ano palang difference nung pagiging Christian? Parehas lang naman pala. So hopefully, pag nakita nila tayo, ay ma-influence natin sila para sila din ay maging Christian. And sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin na tayo nga ba bilang dito sa Acts Church, are we really an obvious Christian? Okay po. Basahin ko ulit yung ating text sa Amplified Version naman. Sabi ito, you are the salt of the earth, but if the salt has lost its taste or purpose, how can it be made salty? It is no longer good for anything, but to be thrown out and walked on by people, when the walkways are wet and slippery. Verse 14, you are the light of Christ to the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Verse 16, let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds and moral excellence and recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. So yung pagtuturo ng ating Panginoon Jesus, makikita natin dito na He is using yung mga ordinary things, no? Yung mga bagay na madali nating mauunawaan. Di ba? Sa parables na tinuturo niya, He is using everyday life na ine-explain niya doon sa mga disipulo niya. And dito din sa Sermon on the Mount, ang ginamit niya yung very common at madaling maintindihan doon ng kanyang mga disipulo. Kaya nga, ginamit niya yung metaphor na salt and light. Sino po ang hindi nag-asin kaninang umaga? Ayun. Pero sino po ang hindi pa nakakita ng asin? So hopefully, sa tingin ko naman, simula pagkabata natin, alam na natin kung ano ang asin. At sino naman ang hindi pa nakakaalam kung ano ang iliwanag? Wala rin siguro dahil lahat tayo alam natin na kung ano yung liwanag o kung ano yung ilaw, nakakita na rin tayo ng ilaw in any form. So yun yung titingnan natin at very common ito. At kaya ito yung ginamit ng ating Panginoon Jesus para mas madaling maunawaan ng kanyang mga disipulo. At alam nga natin, no, yung sino mga taga-Pangasinan dito? Ayan, so ano bang ibig sabihin ng inyong lugar, no? Place for salt making, no? Asin, di ba? Pangasinan. And also yung sa Visayas region, yung Maasin, isang lugar din na dahil din ang tubig doon ay maalat, lasang asin. So parang gano'n, di ba? So very common sa atin yung asin. Sabi nga ni Pliny the Elder, itong si Pliny is a Roman writer and contemporary of Jesus during the early church. Sabi niya dito, there is nothing more useful than sun and salt. Sa Latin,
Nil utilius sole et sale. So, yun na yun sa English. There is nothing more useful than sun and salt. So, very useful naman talaga yung sun at saka yung salt. Kaya lang, pag sobra, masama din. So, dapat tamang paggamit lang din. Siyempre, di ba, pag sobra yung paggamit natin ng asin, sino ba mahilig sa maalat dito? Ayan, marami mahilig. So, ano ang nakukuhang sakit? Di ba? Merong mga UTI or something ganyan. Pag sobra naman yung pagbababad sa araw, so kasi mahalaga din naman yung araw sa ating katawan, di ba? Kaya nga may vitamin D. Kapag nasobra naman tayo sa araw, magkakaroon naman tayo ng cancer sa balat or kung ano mga skin diseases. Pero napaka-importante ng araw at saka ng asin or ng liwanag sa ating mga buhay. So ano ba yung some facts about salt and light? Una, they are both important for survival. So napaka-importante no, para sa ating survival, para tayo ay mabuhay. Especially nung time noon, yung asin, napaka-importante siya sa pag-preserve ng mga meat. Kasi wala pang kuryente noon, wala pang refrigerator. So para ma-preserve nila yung mga pagkain nila, ginagamitan ito ng asin. And also, yung salt din is way of survival. Kaya minsan ginagamit nila ito para sa pagbili ng mga bagay. Ito yung pinambabayad nila. At ito nga din yung normally yung sweldo ng mga Roman soldiers. Ayan, kaya nga ang word na salary galing siya sa Greek sa Latin word na salarium, na ang sabi doon ay salt money. So yun yung ibig sabihin. Kasi yun nga yung sweldo ng mga Roman soldiers. Kaya yung phrase na you are not worth than your salt. Kapag sinabihan ka doon, hindi ka worth ng sweldo mo. So pag sinabihan ka na ganon. And also yung light is very important din para sa atin, di ba? Kung walang ilaw, so paggabi, ang hirap kumilos, di ba? Para madilim ang paligid. Kaya napaka-importante ng light. Next ay, they have the ability to purify. So, di ba, pagka may mga sakit tayo, yung asin ginagamit din to na panglinis ng time na yon, na wala pa masyadong mga gamot. And also, yung light din, it can purify din yung mga, di ba, pagka minsan tayo naliligo, no, nagtatuwalya tayo, pag binalid mo sa araw yung ating mga tuwalya, instead na magkaroon siya ng mga microorganisms o mga bacteria, napapatay ng sun or ng sunlight yung mga organisms doon. So it can purify. And then, thirdly is, they both must make contact in order to have an effect. Of course, para magkaroon ng effect yung asin doon sa meat or kung saan man, kailangan maging makakontakt yun, di ba? Pag sa tubig, di ba? Pag nilagay natin yung asin sa tubig, dati wala namang lasa yung tubig, pero pag nilagyan mo siya ng asin, magkakaroon siya ng alat. So, kailangan may contact. And ganoon din sa effect, sa light. Kapag yung bagay na nasa dilim at inilawan mo, makikita mo yung kung ano yung itsura nung nasa dilim na yon. So, kaya kailangan may contact itong dalawang bagay na ito para magkaroon ng effect sa kung saan mang bagay. So, ano yung pinaka-big idea natin sa lesson natin sa araw ito? Sabi dito, kingdom citizens. We are the kingdom citizens. So, tandaan natin, we are the citizens of heaven. At ito tayo ang pinatutungkulan ng ating Panginoong Jesus dito sa Sermon on the Mount. Sabi niya, kingdom citizens should have a powerful influence on the world to counteract decay by standing for righteousness and to shine the torch of truth and life to the darkness around us out of motivation to bring glory to God. Sabi ni Dr. James Stewart, siya isang English preacher or preacher. Sabi niya, the greatest threat to Christianity is not communism. It's not atheism, it's not materialism, it's not humanism. The greatest threat to Christianity is Christians trying to sneak into heaven incognito without ever sharing their faith, without ever living out the Christian life, without ever becoming involved in the most significant work God is doing on planet Earth. So ito pala yung greatest threat sa world natin, sa Christianity. Yung tayo bilang mga Christians, wala tayong ginagawa doon sa paligid natin. Kumbaga parang kampante na tayo, complacent tayo. Sa kung tayo ay safe, bahala na yung iba. So yun pala yung mahirap.
So, tingnan na natin. So, dalawa lang naman yung point natin. Salt of the earth at saka light of the world. So, dalawang bagay lang titingnan natin ngayon araw na ito. So, una, salt of the earth. Salt is the only rock that we eat. Sino pa bang kumakain ng ibang mga bato? Siyempre, meron namang nakatry sa inyo kumain ng ibang klaseng bato? Parang nabusog ba kayo? Masarap ba? Ayan. Sabi ni Mark, ito sa libro niya na Salt, A World History, si Mark Kurlansky, yung author. Sabi niya, salt is the only rock that we eat and its importance has shaped civilization in all sorts of important ways. We think of salt as something that we put on foods to give them a little more flavor, but the author of this book reminds us that from the beginning of civilization until about 100 years ago, salt was one of the most sought-after commodities in human history. So talagang napaka-importante ng salt. Sana nga hanggang ngayon, pwede tayong mamili, magbayad sa grocery, asin yung ating ipambabayad. Kasi maraming asin sa At saka nung time na noon pala na yon, mahalaga talaga yung value ng asin. Parang next siya sa gold. Kaya talagang napaka-importante. Pero ngayon, di ba napaka-mura lang nung asin. Kaya pwedeng tapon-tapon, masyado tayong masagana sa asin sa ating pagluluto. Kasi medyo mura lang naman ang asin. So, ano yung declaration ni Jesus Christ dun sa unang verse natin? Di ba sabi niya, you are the salt of the earth. You are the salt of the earth and no one else. Wala nang iba. Tayo. Hindi niya sinabi na, be the salt of the earth. Sabi niya, you are the salt of the earth. We are the salt of the earth. Yun mismo ang ating identity. Tayo mismo ay asin ng sanlibutan na ito. Dapat tayo ay may effect sa ating mundo. Hindi tayo yung nawawala ng lasa or ng flavor. Sabi ito, the soul of the earth has to do with discipleship with its sense of distinctiveness. It relates to one's identity in the world. So dapat yung ating identity bilang Christian ay obvious bilang tayo ay mga salt of the earth. Kumbaga, alam na sa opisina nyo, alam sa bahay nyo, or alam sa circle of friends nyo na, Christian nga itong tao ito. Obvious yung ating pagiging Christian. Hindi yung, bakit kaya ganun? Or kaya parang magtataka sila bakit nasan ka every Friday, hindi ka nila mayaya sa mga gawain, ganyan, or ibang lakad nila, ganyan. Magtataka lang sila. Tapos, marirealize na, siguro Christian sila, ganun. So, dapat obvious yung ating pagiging Christian. So, the meaning of this analogy na tayo ay inahilan tulad ng ating Panginoon Jesus bilang asin. Sabi niya, this world is in moral decay. So kasi itong mundo na ating ginagalaw unti-unti na nabubulok. Ayan. So ito yung unang point natin ito sa meaning ng analogy na ito. Na corrupted na kasi yung ating mundo. Punong-puno na ng kasalanan. At paano ba natin mapipreserve ito para hindi tuluyan na mabulok ang ating mundong ginagalawan dahil sa kasalanan ng ating mga nasa paligid sa atin? We must act as salt. Ayan. Christians act as a salt in the world. So tayo mismo dapat nag-act tayo bilang asin ng sanlibutan. Because salt cleanses, we should live pure lives in the world. Tayo mismo dapat, kagaya nga dun sa Beatitudes kanina, blessed are pure in heart. So dapat ganun din ng ating pamumuhay. We should live pure lives. Kumbaga, walang hint. Of course, nakakasala tayo paminsan-minsan, pero hindi yun yung way ng ating pamumuhay. So dapat yun ang isang pamparaan para malinis natin yung dumi ng sanlibutan na ito. The salt preserves. We stand up for what is right. Kumbaga tayo mismo, hindi tayo nakikiayon dun sa kung ano yung sinasabi ng sanlibutan. Tayo dapat mismo, tumatayo tayo sa kung ano yung tama. Okay? So hindi tayo nakikiayon. And pangatlo, salt flavors, we attract people to Christ. Kumbaga, pag nakita ng mga office mate mo, bakit kaya parang napakasayahin lagi ng tao nito? Parang laging walang problema. Parang si Ismael, Brother Alan, kagabi na alala ko, Ismael siya ng Ismael. Yung parang ganun, yung parang ang saya-saya ng kanyang buhay. Parang dapat nag-a-attract tayo sa mga tao na nasa paligid tayo, na nasa paligid natin. Hindi yung kapag nakita tayo, parang
parang lagi na lang basan natin ang buong daigdig, parang hindi tayo bigay ng kasiyahan doon sa ating nasa paligid. Dapat nag-a-add tayo ng kasiyahan or ng flavor doon sa paligid natin. So ano pa yung mga purpose? Tingnan natin isa-isa. Maraming purposes actually yung salt eh. Kung titingnan natin, meron 40 ganyan. Pero titingnan natin, konti lang para pag hindi naman tayo sobrang gabihin ngayon. Una, preserving. Salt is a preservative that delays corruption and decay. So ito talaga yung ginagawa ng salt. Salt is built right into the rocks and the soil around us, and it filters the water running through them. So yung asin ay bilang preservative, dinidelay niya yung pag-decay or pag-decompose ng mga nasa paligid. Kaya nga, di ba yun ang ginamit ng mga unang tao para ma-preserve nila yung mga meat or yung mga karne. Parang kung hindi nila kakainin agad yung mga karne na yun, nilalagyan nila ng asin para pwede pa nilang magamit sa loob ng ibang araw, ganyan. Kasi wala pang ang ref nung time na yon. So tayo naman bilang mga Christians or bilang disciples of Jesus, we are sent into the world to keep it from decay, preserving its goodness and preventing it from becoming corrupted or ruined. So dapat hindi tayo makadagdag pa sa unti-unting pagbulok ng ating mundo dahil sa tayo mismo rin ay hindi nagiging asin, hindi na igagawa yung ating purpose. So dapat na-delay natin yung pagdidecay or yung pag-corrupt ng mundo. Na-delay natin bilang tayo ay mga disciples ni Jesus Christ. Pangalawa, flavoring. So once added to a substance, salt enhances its flavor. It offers a bland and flavorless dish a desirable taste. Di ba totoo naman na kapag yung niluto natin, nilagyan natin ng asin, nakakadagdag to ng lasa. Pero depende rin sa ating health condition. Kasi merong mga health condition tayo na kailangan konti lang yung asin. Pero generally sa atin na normal naman yung kalusugan, nagdadagdag tayo ng asin. Sabi nga ni Job, sa Job chapter 6, verse 6 to 7, is bland food eaten without salt? Is there flavor in an egg white? I refuse to touch them. They are like contaminated food. So si Job mismo ayaw niya ng pagkain na walang alat, na walang lasa. Yung itlog, sinong nagluluto ng itlog tuwing umaga? Ako minsan nalilimutan kong lagyan ng asin. Parang, ako sa akin okay yan kasi kay Sen dapat may asin yun. Kasi talagang mahilig siya din sa mga salty foods. Pero totoo naman, sabi nga ni Paul, sa ibang version, yung pagkain na walang lasa, parang gusto mong isuka no? So di ba kaya kailangan may lasa? Sinong gusto ng french fries na walang asin? Meron pala dito. Iba-iba talaga yung taste, no? Or sa mga chips, di ba minsan talagang yung iba ayaw din ng asin. Pero normally, yun talaga yung nagbibigay ng lasa doon sa kinakain natin, sa chips or sa mga fries. Kaya importante ang asin. So we are intended to spread throughout the world and enhance it, adding flavor to things that would be bland, drawing out the blessings of whatever is good, and providing a contrast by being distinct and different. So tayo mismo, bilang mga Christians, dapat tayo yung nagbibigay ng lasa. Kasi sa totoo lang, hindi tayo yung meat actually. Hindi tayo yung meat. Si Jesus Christ yung meal, yung meat. Dapat binibigyan natin siya ng lasa, ng flavor doon sa tao na nasa paligid natin. So paano sila magiging interested sa ating Panginoong Hesus? Tayo mismo, hindi natin binibigyan ng flavor yung gospel. Parang mag-share ka, parang hindi mo intended talaga na i-share yung gospel. Nabuboard sila sa'yo kapag nag-share ka ng gospel. Dapat seasoned with salt din yung ating mga pananalita, yung ating speech. Thirdly, it is used for cleansing or purifying. Salt is an antiseptic which cleanses wounds and fights infection. Salt in a wound does not go unnoticed. Di ba? Natry niyo na bang lagyan ng asin yung sugat ninyo, yung open wound? Di ba masarap? Masakit, di ba? Pero at least nagre-react siya, nakakatulong siya para gumaling yung ating mga sugat. Sabi sa 2 Kings 2:20-22, sabi ni Elisha daw, "Bring me a new bowl," he said, "and put salt in it." So they brought it to him. Then he went out to the spring and threw the salt into it, saying, "This is what the Lord says, I have healed this water.
Never again will it cause death or make the land unproductive. And the water has remained pure to this day according to the word Elisha had spoken. So, di ba nakakalinis yung asin? So, dati, hindi, talagang importante yan yung, di ba pag minsan masakit yung ating lalamunan, ano ba yung ginagawa natin? Nag-gargle tayo ng tubig na may asin. At nakakatulong siya para maging maayos ang ating pakiramdam. So, tested yun kasi ginagawa ko din yun. Or I don't know kung iba kung na-try nyo. Asukal kaya i-try ninyo. Ano mangyayari? Mas lalo yan yung kakatiyan. So we should have, bilang mga Christians or bilang mga obvious Christians, we should have a cleansing effect on those around us. The church should have influence in the community to cause others to clean up some areas in this life. In their life. So dapat tayo bilang church din, bilang Acts Church, meron din tayong effect dun sa community, na meron tayo praise God dun sa last month na ginawa natin dun sa ating medical mission. And looking forward, hopefully, in the following weeks na worship service, makita natin yung mga kapatiran o yung mga kababayan natin na na-invite natin doon, nag-join sa medical mission, makakasama rin natin sila na mag-worship dito kasi nagkaroon ng effect sa community natin, yung ginagawa natin bilang church. Sacrificing. Early in Israel's history, Moses explained how Israel was to offer sacrifices to the Lord. Sabi niya, season all your grain offering with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings. Add salt to all your offerings. Yan. Ito rin ay inutos ng ating Panginoon kung paano mag-offer. Yan, sa Leviticus 2:13. And sabi ni Peter Leithart, bilang mga disciples are salt in this sense too. The world is an altar. Humanity and the world are to become a single great offering to God. As we offer ourselves in obedient, suffering self-sacrifice, we become the seasoning on the cosmic sacrifice that makes it well-pleasing to God. So, ang isa sa purpose ng salt is for sacrificing. Next, it is also used for fertilizing. So several ancient civilizations used salt as a fertilizer for the soil, and depending on the conditions, it could help the earth retain water, make fields easier to plow, release minerals for plants, kill weeds, protect crops from disease, stimulate growth, and increase yield. So nagiging pataba din pala sa lupa itong asin. And hindi lang yon. Useful talaga sa agriculture din yung asin. So maraming, isa sa mga purpose din ng asin. And disciples, bilang tayo bilang disciples nga, we are also like fertilizers. We are meant to be in those places where conditions are challenging and life is hard. We are sent to enrich the soil, kill weeds, protect against disease, and stimulate growth as we scatter, life spring up in unexpected places. So, may effect din dapat tayo doon sa lugar na tayo ay ini-scatter, di ba, bilang mga pataba. So, ganun din tayo bilang mga disciples ng ating Panginoong Jesus. It is also used for strengthening, di ba? Yung mga Roman soldiers kasi noong time na yon, binibigyan sila ng asin para nga yung mga kinakain nilang mga gulay, makadagdag ng lasa at makapagbigay sa kanila ng kalakasan. So, without it, our body quickly weakens. So, yun nga yung sabi ko nila, binibigyan nila ng asin yung mga, ang tawag dito, yung mga Roman soldiers. And of course, di ba sa medical, sa mga nurses ito, I'm sure, alam niyo na, di ba pagka naglalagay tayo ng asin sa mga pagkain, yan, or yung sa dextrose, totoo ba? Tama ba yun? Yung sinasabi ko, parang nakakabigay siya ng kalakasan sa ating mga katawan. Yun nga lang, sabi ko rin kanina, depende rin sa dami. Kasi pag sumobra naman yung dami ng asin na ating in-intake, magiging masama naman yun at magkakaroon ng masamang effect sa ating katawan. And lastly, it creates thirst. Di ba kapag kumain tayo ng mga chips, kumain tayo ng maraming asin, nauuhaw tayo. So ganoon din dapat sa ating buhay. It will create thirst for water when it is consumed. We should create a thirst for Christ. When He is foremost in our life, we can help others desire what we have. We must live right, talk right, walk right, dress right. We must live a life that others would desire what we have. So dapat nagbibigay ito ng thirst dun sa ating kapwa na gusto rin namin si Jesus Christ na makasama din at maging Lord and Savior. So next is, ano naman yung
sa next part ng ating binabasa, when the salt loses its saltiness or yung compromises. Sabi doon sa next part nga, but if the salt loses its taste or purpose, how can it be made salty? It is no longer good for anything but to be thrown out and walked on by people when the walkways are wet and slippery. So yung saltiness pala or yung taste nito ay ito yung purpose. So ano ba yung purpose natin bilang mga Christians? Ang purpose natin is to go and make disciples of nations. So kapag hindi na natin ginagawa yung purpose natin yun, nawawala yung ating saltiness. So it loses, if salt loses its saltiness, it loses its purpose. The whole purpose of salt is to act as salt. The whole purpose of the church is to act like the church. So bilang tayo mga church, so itong bahagi na ito, it's a warning. Warning ito na binigay. So when the salt loses its saltiness, the church loses its reputation. So, di ba kapag hindi na tama yung ginagawa ng church, nawawala yung reputation natin, nako-compromise natin kung ano talaga yung purpose ng church. And it cannot be made salty again. And the church loses its mission. It's no longer good for anything. Kumbaga, ang purpose na lang is para maging itapon sa daanan, especially sa mga lugar na nag-i-snow para hindi maging madulas. No? Ayaw naman natin na ang purpose lang natin ay itapon. So dapat tayo ay lumalabas at ginagawa natin kung ano yung ating purpose bilang mga asin. So hindi dapat tayo nanatili na nasa loob ng salt shaker. Itong church or itong church building, masasabi natin ito ay parang yung salt shaker. At magkakaroon ng effect ang asin sa kanyang buhay kapag itinaktak natin ito sa kanyang salt shaker. So tayo bilang mga asin, paglabas natin dito, dapat ginagawa natin yung ating purpose. So unang application is, we must shake the salt on the decaying world. So salt does no good when it stays in the salt shaker. So you need to go out of salt shaker and into the world. We are the salt of the earth, so we need to be scattered throughout society, cleansing, preserving, and adding flavor as Christians in the world. And we need to stay salty because when the church loses its saltiness, it loses its reputation and its mission in the world. Next point naman natin is yung light of the world. Ang dictionary, define niya ang light as a source of illumination. Of course, ito talaga yung nagbibigay ng liwanag, ng ilaw. At ano ang ginagawa nito? It penetrates, it reveals, and it exposes. So, nire-reveal nito yung mga nakatago at ine-expose nito yung mga nakatago din. Nagbibigay ito ng liwanag. At ang maganda dito, di ba kapag sa mga display, kapag nailawan yun, mas lalong gumaganda. Na-illuminate siya. Nagaganda yung, hindi siya yung parang madilim. So, sa MSG version, ito yung sinabi to. Here's another way to put it. You're here to be light. So, we are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. Now that I put you there on a hilltop, on a light stand, shine. Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. So, napakaganda nung pagka-translate dito, no, sa bahagi na ito. Tayo bilang mga ilaw din ng sanlibutan ito, dapat hindi natin tinatago yung liwanag na mayroon tayo. Huwag natin tayo lang yung nakakakita at tayo yung naliliwanagan. Dapat ipinapakita din natin ito sa mundo na ating ginagalawan. Para yung mundo na madilim, magliliwanag siya. Kasi ito yung declaration sa atin ng ating Panginoon. We are the light of the world. Sabi mo sa katabi mo nga, you are the light of the world. Ayan. There is no other spiritual light in this world except, of course, tayo bilang mga Christians. If you are a Christian, then you are light in this world and you are to shine. Yan. We are to shine for Jesus. Dapat tayo ay nagniningning para sa ating Panginoong Hesus. Hindi tayo yung nagbibigay ng kadiliman sa mundo na ito. Parang pag nakita, parang ang dilim-dilim ng paligid, parang ang dilim-dilim ng buhay. Dapat hindi ganon. Sabi niya, a town built on a hill cannot be hidden. No, na-try niyo na ba yung nagbabiyahe ka, tapos yung mga nasa, mayroong talaga paggabi na, no, obvious na yung isang city na yun ay may liwanag. Dahil nakikita natin siya, di ba? Maraming gano'n, no,
parang halimbawa doon sa lugar namin sa Batangas, kita mo yung Tagaytay paggabi. Kasi naliliwanagan siya ng liwanag. So, yung ilaw talaga, siya yung nagbibigay ng liwanag doon sa city na nasa kabundukan or nasa ibabaw, na nasa itaas. Sabi ni David Guzik, the purpose of light is to illuminate and expose what is there. Therefore, light must be exposed before it is of any use. It is hidden, if it is hidden under the basket, it is no longer useful. It cannot be hidden. Just like a city that is set on a hill, it goes against the very nature and purpose of light for it to be hidden. When Christians hide his light, he fights himself and the Holy Spirit by never letting His light so shine before men. So kapag tayo pala bilang mga Christian ay tinatago natin yung liwanag na meron tayo, parang nilalabanan natin ang ating sarili at ang Holy Spirit doon sa purpose na binigay sa atin, na tayo ay magliwanag, magbigay tayo ng illumination doon sa paligid na kinabibilangan natin. Di ba kapag yung room ay madilim, no? Sobrang dilim ng room, magsindi ka nga lang ng isang kandila doon na maliit, magbibigay na siya ng liwanag sa buong room. Hindi man sobrang liwanag, pero na-defeat niya na yung darkness. Nagkaroon na siya ng liwanag. So ano naman yung meaning ng analogy na ito? Kung kanina sa salt, the world is in moral decay, ito naman, the world is in darkness. So ang mundo natin ginagalawan ay nasa kadiliman. Bakit? Dahil sa kasalanan, sa deception, ignorance, and rebellion. So ito yung dahilan kung bakit mayroong kadiliman. Dahil din sa kasalanan din. Dahil sa walang nagsishare, walang nagbibigay ng liwanag sa mundo. And of course, because the world doesn't know the way to God. Walang nagsishare sa kanila para mabahaginan ang mundo. Sabi nga sa Acts 26:17-18, I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God. Kasi nga hindi nila alam na yung way to God kasi nasa kadiliman sila. Kaya they are sending us ang Panginoon, He is sending us to the world na nasa kadiliman. And also, it doesn't know God's way. Dahil nga nasa dilim sila, hindi nila alam yung ways ng ating Panginoon, kundi yung ways na alam lang nila, yung kung ano yung gusto nila, yun yung ginagawa nila. Kaya patuloy na nasa kadiliman ng ating mundo na ito. Dahil kung ano lang yung gusto natin. Kaya dapat bilang mga light of this world, tayo yung magbibigay ng liwanag sa mundo na ito. Sa John 3:19-21, sabi, this is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Ito pala kasi nga, ang gusto ng mundo ay yung mga kasamaan. Kaya naman, everyone who does evil hates the light. So yung mga gusto ng kasamaan, ayaw nila ng liwanag, ayaw nila na expose sila sa liwanag, and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Which is true. Hindi naman nila lahat, no? Di ba yung mga sa politicians, ayaw nila na-expose yung kanilang ginagawa kasi masama yung ginagawa nila. At kapag na-expose, mahirap na yun. Siyempre, mawawalan sila ng kita. Kaya tinatago lang ang mga pamamaraan na hanggat kaya nilang itago yung mga corruption na ginagawa nila. Pero kapag na-expose na yun na. Salamat sa mga nag-expose. At salamat din sa mga tapat na mga politicians kasi sila yung nagbibigay ng liwanag sa ibang mga politicians. So, pangalawa, Christians act as light in the world. Una, light shines. We stand out as a followers of Jesus. So dapat nag-stand out tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo yung, parang tayo yung kandila na hindi natin sinindihan. Tayo yung follower ng Panginoon na binigyan niya ng liwanag pero hindi natin sinindihan. Or dun sa parable of the 10 virgins na hindi nagliwan or kulang yung liwanag dahil dumating na yung time para i-meet nila yung bridegroom, naubos na yung kanilang oil. Dapat tayo laging ready. Dapat tayo yung nagliliwanag. And light illuminates. We point people to God. So tayo mismo ang nagpo-point sa mga tao, sa ating Panginoon. Hindi tayo yung naglalayo sa kanila sa ating Panginoon kasi kasama pala natin sila. Di ba? Dapat tayo mismo nagsishare ng gospel. So light reveals. We show others how God wants us to live. So
sa pamumuhay din natin, na ipapakita din natin kung ano yung tamang pamumuhay na nais ng ating Panginoon sa atin. And we are the light of the world. Una, yung light na ito is personal. Tayo, kanya-kanya tayo. Lahat tayo mayroon tayong sarili-sarili na liwanag. And this light is also powerful. Sabi ito, we have been given the light of Christ. Kaya napaka-powerful ang light yan kasi mula yun sa ating Panginoong Jesus. Di ba? He is the light of the world. Sinabi niya, I am the light of the world. Yung light na mula sa ating Panginoon, yun din yung light na dala-dala natin. So, napaka-powerful ng light na yun. It is able to conquer the darkness of sin. So, there is no darkness so dark that light cannot conquer. So, talagang napaka-powerful ng light na ito. Lalo na yung light na yun ay nagmumula sa ating Panginoong Jesus. And this light is projected. Di ba yung nai-illuminate nga yung kadiliman, especially yung city na nasa hill kapag gabi dahil dun sa light na yon. And tayo din, we as God's people need to resolve in our hearts that to fill the communities around us with the light of Christ. So tayo mismo, dapat alam natin na tayo mismo bilang mga Christians, nagbibigay tayo ng liwanag doon sa salt group natin or sa mga influences natin, especially doon sa family natin, as a community na mayroon tayo. And this light is profitable, very valuable. Kahit nga napakaliit na light, meron yung value. So it is very profitable for us. So we are to let our light shine that men may see. There is a lost world that would eternally benefit from His light being revealed. Okay po. So ano naman kung kanina, warning yung binigay sa last part ng verse 13, ito naman sa verse 16 is encouragement. So when your light shines brightly, we are to witness. Sabi ito, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So ito yung last part ng ating text. So let your light shine before others. Dalawa yung bagay na mangyayari. People will see your good deeds. So makikita nila yung good deeds na ginagawa natin. Hindi yung nakikita sa atin yung mga masasamang bagay din or yung masasamang kilos na ginagawa natin. Dapat ang nakikita sa atin, ang nagre-reflect sa atin ay yung mga good deeds na ginagawa. At makita, oo nga no, Christian talaga siya, obvious talaga na Christian siya. Kasi talagang napakabuti niya. Tinulungan niya ako sa trabaho ko o kaya tinulungan niya ako nung meron akong pangangailangan. So talagang maipapakita natin sa kanila yung good deeds natin. But yung good deeds na to, hindi naman of course, hindi ito yung makapagbigay sa atin ng kaligtasan. It is yung result lang ng salvation na natanggap sa atin. And of course, ito yung expected sa atin na bilang mga Christians, gumawa tayo ng good deeds. Alam nga naman na we are professing na we are Christians, pero ang ginagawa natin, mga masasamang bagay. And of course, if our light ay nag-shine before others, people will praise our Father in heaven. They will glorify God. Ayan, di ba? Sila mismo, i-glorify nila ang ating Panginoon. At hindi na nila, kumbaga, alam nila na tayo nga ay mga Christians. Alam nila na tayo mismo, dapat tayo yung ginagaya nila. At hindi tayo nagbibigay sa kanila ng influence. So, napaka-importanting ganon. Sabi nga ni R. Tasker sa komentary niya sa Matthew, so the disciples must not hide themselves, but live and work in places where their influences may be felt and the light that is in them be most fully manifested to others, not for their own glorification, not for our own glorification, but that others may see the light of real Christian goodness, finding expression in a practical acts of loving kindness and service. It is a light not of this world, but coming from God, and may in consequence be led to give honor and praise to its giver. Kumbaga, yung light na meron sa atin ay nagbibigay ito ng glory sa ating Panginoon. Hindi nagbibigay ng glory sa atin. Baka yung ganun ang purpose natin, to give, yung tayo yung nag-glorify. Hindi naman ganun. Ang nag-glorify ang ating Panginoon. Sabi ni Charles Spurgeon, the Bible is not the light of the world. It is the light of the church. But the world does not read the Bible. So alam natin na yung world, hindi sila nagbabasa ng Bible. The world reads Christians. So, you are the light of the world. Kaya, ano ang dapat natin gawin? Tayo bilang mga Christians doon sa workplace natin,
dapat tayo yung Bible na binabasa nila. Kaya, di ba sabi, bakit hindi Christian yung mga tao? Kasi na-meet nila kayo. Na-meet nila tayo. O kaya hindi pa sila nakakilala ng Christians. And hopefully, kaya sila naging Christians ay dahil sila ay na-meet nila tayo. Not the other way around. So in application number 2, let us shine the light to a darkened world. We must illuminate the spiritual darkness around us by the boldness of our speech and by the beauty of our life. So sa ating pananalita and of course, sa ating pamumuhay, na i-illuminate yung glory ng ating Panginoon. And application number 3, we must share the truth to a dying world. Don't be afraid to share your testimony and of course yung gospel. So dapat hindi tayo nahihiya na i-share natin yung gospel or yung good news of salvation sa ating mga kapwa. And if you have chance, of course, mandate din sa atin to. Hindi lang yung MMK or yung mga taga-evangelism team. Dapat kasama rin tayo na nagbabahagi. And if you have this desire, you can contact Brother Romel, Sister Malu, Ninong Freddy, kung gusto sumali mag-join sa hospital visitation. Yan, sabi nga sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." So wag tayong mahiya. So kailangan lang natin, of course, mag-training, mag-practice tayo para alam natin kung ano yung sasabihin natin. At hindi mapapahiya ang Panginoon kapag tayo ay nag-share ng gospel sa ating kapwa. Reflection, patapos na po tayo, no? Konting reflection lang. Who is the salt and light of your life? Whose influence and support have made you the person you are? Who tended your wounds? So sino yung tumulong sa inyo para gamutin yung mga sugat? Or who helped you to get rid of the ugly parts of yourself? Who added joy to your life, made hope visible, and led you out of the darkness and into the light? Who brought the best out of you through their words of encouragement and their example? So sino kaya yung mga tao na yon? We should thank them also. Pangalawa naman, who needs you to be salt and light? So meron din maaari na nangangailangan na sa inyo bilang kayo'y maging asin at ilaw din. So who needs you to do them what others have done for you? Who is hoping you will notice their plight and respond to their cries for help? Maaaring sa opisina nyo or sa pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo, maaaring kailangan niya rin kayo para magbigay ng flavor or ma-preserve kung ano man yung meron pa sa kanya. So, or maaaring siya ay nangangailangan ng kaliwanagan sa mga bagay na ginagawa niya. Tulungan natin sila. What do you need in order to be positive influence upon them? Do you need to make changes in your own life? So, ikaw ba mismo? Kasi parang ikaw nga yung binabasa niya na Bible, no? Parang kailangan siguro magbago din, no? Kasi iba yung nakikita niya sa'yo. Hindi yung totoong Christian. Hindi yung pagiging obvious na Christians. Do you need to be more sensitive to those around you who are struggling? Where is it most difficult for you to be salt and light? Chances are this is the very place your influence is needed the most. Ask God to help you go there. So, let us reflect these things. Are we being salt and light of this world? Or the other way around? Tayo ba ay magiging parang asin na nawala na ng alat na itatapon na lang sa daanan? Tayo ba yung liwanag na aandap-andap? Pag nasa church may liwanag, pag nasa labas ng church, madilim na ulit. So, dapat hindi ganon. Dapat obvious yung ating pagiging Christians, saan man tayo magpunta. Hindi natin ito tinatago. Hindi natin tinatago sa ilalim ng basket. Hindi tayo nananatili sa loob ng salt shaker lamang. Dapat lumalabas tayo doon. So in conclusion, sabi ni David Guzik, a key thought in both the pictures of salt and light is distinction. So, are we distinct Christians? Are we obvious Christians? Salt is needed because the world is rotting and decaying. And if our Christianity is also rotting and decaying, it won't be any good. So ang ating bang Christianity, decaying din ba? Nabubulok din ba? Light is needed because the world is in darkness. And if our Christianity imitates the darkness, we have nothing to show the world. So ngayon tingnan nyo ulit ang katabi nyo. Kanina tinanong yung obvious ba?
So, sagutin nyo, obvious naman. Tingnan mo nga kung obvious. Baka hindi obvious, no? So, hopefully, obvious na Christian tayo. Pag nakita tayo kahit saan tayo magpunta, hindi tayo mahihiya na ipakita kung ano yung ating tunay na identity bilang tayo ay mga followers ng ating Panginoong Jesus. Kasi nakakaya kapag sabihin na, Christian pala yun, narinig nyo na ba yun na sinabi sa inyo? Christian ka pala. Hindi halata, Ayun, di ba? So hopefully dapat, kaya pala, Christian ka pala. So obvious nga na Christian ka. So let's pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo po sa amin sa hapon na ito, God. Salamat po sa paalala. Salamat po sa iyong reminder sa amin, O God, na dapat po kami ay mga obvious Christians. Dapat po kami ay mga salt of the world and light of the world, Panginoon God. Salamat, Panginoon, na hindi nawawala yung aming purpose bilang mga Kristiyano, God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mapanatili namin yung alat, mapapanatili namin yung liwanag na mayroon kami, Panginoon, at hindi namin ito itago lamang, O God. Bagkus, gamitin namin ito sa aming mga circle of influence, Panginoon, para sila ay aming mabahaginan, parang sila ay mahawahan namin, Panginoon, ng iyong mensahe na amin natanggap din mula sa inyo, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging mabuting influence sa mundo ito, O God. At patawarin niyo po nga po kami, Panginoon, kung minsan, Panginoon, ay nadadala rin kami ng sanlibutan na ito, O God. Nawawala yung aming influence bilang mga totoong mga Christians, O God. Kaya dalangin din namin, Panginoon, sa aming iglesia bilang Acts Church, Lord, na maipakita namin sa community na mayroon kami, Panginoon, na kami nga, Panginoon, ay ang church na iyong itinayo, Panginoon, upang magbigay ng liwanag sa sanlibutan na ito, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po, Pastor Jan. Ayan. So, kilala niyo po si Mahatma Gandhi. Siya po yung hero ng India. Sabi niya dito, if Christians would really live according to the teaching of Christ as found in the Bible, all India would be Christians today. Okay, sabi rin niya, I like your Christ, I do not like your Christians because it is not live like Christ. Ganun. Okay, so again, nakakalungkot pero malay natin, no, sa buhay natin mayroong makakilala sa Panginoon. So maraming salamat po, Pastor Jan. And we have to be light and salt ng mundong ito. So ngayon po ay kung meron tayong mga first time visitors, meron po ba sa ating mga katabi, first time na nakapag-join? Ayun. Ano pong pangalan nila, Sister Sophia? Ayan. So welcome po sa Acts family. We hoping na and praying na patuloy pa namin kayong makasama sa mga susunod na gawain. Okay, so maraming salamat po. At tinatawagan ko po yung ating gatekeeper. Ayan, so tungo po tayo sa ibang announcement. Birthday po, anniversary, si Johan and Claire. Okay. So, pakilapitan po natin at kamayan natin. At kindatan natin baka may pakain. Joke lang. Next, yan, abiding in Christ through sports. So, ito po yung gaganapin na meron po tayong sports fest, March 31 sa Al Raja. Yan, hoping na lahat po tayo ano po yata ito, holiday? Tama po ba, holiday? First or second day? First day, no? So, hindi sure. Basta 31. So, may registration po kay Brother Moods and Brother Jonathan Balmores. March 31, 8 to 5. Okay? So, ngayon pa lang mag-warm up na kayo. Ayan, Acts Kids, looking for ministers. Okay, every Friday. Ayan. We are also inviting ministers to teach and assist the kids during worship service. So please contact Sister Chona kung meron po kayong heart to teach the kids, no? Kasi kailangan ng extra patience po sa kanila.
Ayan. Pero maganda pong ministry yun kasi binibuild natin yung mga bata to be like, more than us. Kung ano yung ginagawa natin na mas mahigitan yung mga pagsililingkod na ginagawa natin. Okay? Pre-worship service, kung maaga po kayong dumadating, please join. Every Friday, 3:15. Acts Kids, doon po, sa kabila. Ayan, so praying for the service. Meron po tayong drop prayer box sa likod. Kung meron pa kayong mga prayer requests, please drop and then someone will pray for it. Or kung urgent, you can ask Pastor John or anyone ng mga pastor, pwede kayong magpa-pray sa kanila. Maraming salamat po sa mga snacks sponsor, May Buena, Brother Johan, and Sister Claire. So sila po yung nag-sponsor po ng ating fellowship. Tayo na daw po tayong lahat, okay? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Maraming salamat po sa mensahe, Panginoon, na amin pong narinig. We don't know, Lord, kung ilang beses namin itong narinig, Panginoon. And yet, we live na hindi po akma doon sa aming mga naririnig, Panginoon. And we pray, Lord, na tulungan niyo kami, Panginoon, na maipamuhay namin kung ano po yung dapat bilang isang mananampalataya, Panginoon. So we may be able to bring a soul, Panginoon, sa inyo. And thank you, Lord, at alam po namin, Panginoon, na meron kayong layunin sa bawat isa, Panginoon. Meron kayong tungkulin na binibigay, na ginagawa, na inaatang sa amin, Panginoon, bilang inyong mga follower. So thank you, Lord, sa mensahe. And ngayon sa hapong ito, Panginoon, patuloy naming itinataas din po ang aming mga salapi na nalikom. Dalangin po namin na patuloy niyo po itong pagpalain. Patuloy na magamit po para sa inyong ubasan, para sa pagpapalaganap ng inyong mga salita, Panginoon, higit sa lahat dito sa iglesyang ito, Panginoon. And dalangin din namin yung mga kapatid namin na mamahala po nito. We pray for wisdom, Panginoon, upang pamahalaan ng maayos ang salaping ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And we thank you, Lord, din sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's continue to praise our God. Bigyan natin ng palakpakan ng ating Panginoon. Bilang tayo ay salt and light.
Father in heaven, we thank you, God, for such a great reminder today. Lord, by the power of your Spirit, cause us not to conform to the pattern of this world, but by your word, by hearing your reminder, by absorbing your word, we ask, oh Lord, that your word will not just stay in our heads. Let it sink deep in our hearts and permeate and cause a renewal of our mind and a renewal of our lives. Lord, we pray that your Holy Spirit would truly work in our lives and cause us to be truly as salt and light to this world. May we live our lives worthy of your calling. May we live our lives, Lord God, as attractive to others, that they may see us, that they may see how we live, that they may see the work of your faithfulness in our lives, that it may cause them to seek Jesus Christ. So, Father, we just thank you for today. Thank you for bringing everyone here and even bringing new souls in this place. Lord, we pray that indeed in each of us, as we leave this place, may we truly be salt and light that gives flavor to the world. And may our lives reveal Christ to others, show Christ to others. So, Father in heaven, thank you so much for today. Thank you for your message. And now, may the love of the Father, the salvation of the Son, the fellowship and the power of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.